Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Kim Chiu, may bagong update. Francine Diaz, pinatrending ang serye ng Sins of the Father. Ang buong kwento, alamin. Ngayong araw, July 24, 2025, marami talagang mga aabangan ng mga netizens sa mundo ng showbiz. Pinag-usapan nga online ang balitang nagbakasyon di umano ang sikat na kapamilya actress Kim Chiu sa Korea kasama ang kanyang mga kaibigan sa industriya. Sa chika rin ay sinabing sinulit muna raw ng kapamilya actress at TV host ang pamamasyal bago pa ang usap-usapang pagganap niya sa Korean series na Crash Landing on You na gaganap di umano siya sa Philippine adaptation. Ito nga ang chikang nagpa-excite sa mga viewers bago ang nakatakdang pagsisimula ng kanilang shooting sa kanilang upcoming Korean drama sa susunod na taon. Hindi nga maiwasan ng mga fans na magulantang na makita na maski ang mga malalapit na kaibigan ni Kim Chiu ay present din sa naturang pamamasyal nila, na kung kaya naman ay marami nga ang nagsabing iba talaga ang pagkakaibigan na meron silang tatlo. Dahil na rin lang sa South Korea ay lumipad pa ang dalawa para lamang suportahan si Kim Chiu sa kanyang trabaho. Sa naging panayam ng journalist, masaya di umano si Kim Chiu sa suporta na ipinaramdam sa kanya ng mga kaibigan na ito, ay lalo siyang excited na pagbutihin pa ang kanyang trabaho. Lalo na at nandyan lang umano sa tabi niya ang ilan sa mga best supporters na meron siya sa kanyang buhay. Excited na nga rin umano ang kaibigan niya na mapapanood ang pagsisimula ng shooting ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang Korean series, na kung kaya naman ay buo ang suporta na pinaramdam daw nila ang suporta na narapat sa kanilang dalawa. Dahil dito ay marami sa mga fans ang excited kung tutumang nagbakasyon ito sa ibang bansa bilang paghahanda na rin sa usap-usapang proyekto nila. May mga fans naman na nagsabing sana sa kanila na ibibigay ang nasabing serye para mas mapapanood pa nila ang husay sa pagganap ng isang Korean series. Ayon pa ng mga fans, bagay talaga nasa kanila ang Crash Landing on You na serye dahil nasa kanila ang aura na pang Korean series talaga. Dagdag pa niya, kung sa kanila ibibigay ang series na ito ay paniguradong marami sa mga Kim Pao fans ang sisigla at excited na aabangan naman ang eksena sa ibang bansa. Dagdag pa niya, kung sa kanila ibibigay ang series na ito ay paniguradong marami sa mga Kim Pao fans ang sisigla at excited na aabangan na naman ang mga eksena sa ibang bansa. Katulad rin sa The Alibi, mainit nga ang naging pagtanggap ng tao sa kanila, kaya aasahan na marami din ang susuporta sa Kim Pao sa posibleng pagsama muli ng Kim Pao sa TV screen. May netizen naman ang nasabing sana hindi na ibibigay sa ibang artist ang naturang serye dahil malulungkot sila kung mabubukya sila sa proyekto. Pero naniniwala naman ang lahat na magiging maganda ang pasok ng taon ng Kim Pao sa 2026 kung tuloy-tuloy na ang serye nila. May nagsabi pa nga na grabe talaga ang Kim Pao kung sa kanila mapupunta ang serye dahil hindi pa nga sinimulan ang The Alibi, may nakalinya na namang serye at international concept pa. Marami na talaga ang nagmamahal sa dalawa at ipinakita pa ang husay nila sa pag-arte. Never nilang binigo ang mga fans sa pagbibigay ng high caliber projects na kitang-kita naman ng mga awards na natanggap nila. Hindi naman talaga mapapantayan ang galing nila sa industriya, kaya ipinagkatiwala nga ng network ang mga projects tulad ng nilang My Love Will Make You Disappear at ang latest ngayon na The Alibi. Di talaga nagpapahuli ang Kim Pao sa mga pasabog ngayon, kaya patuloy din silang pinaingay ng mga fans ang kanilang pangalan. For sure naman, if sa kanila naman ibibigay ang isang serye na Crash Landing on You, ay marami nga ang magmamahal nito. Malalang isang malaking series nga ang Crash Landing on You at need na magawan ng magagandang exposures. Nagkaroon nga ito ng magagandang feedback sa pagpapalabas nito sa kanilang bansa. Trending nga ang mga episodes kung saan marami nga ang mga Korean actors ang gumanap sa nasabing serye. Kung sa Philippine version naman ay hindi rin magpapahuli ang mga Pinoy sa pag-arte at sa pagbubuo ng magagandang eksena sa kwento. Pero ayon naman sa chika, kukunan ng mga eksena sa ibang bansa dahil nga ay may advanced na teknolohiya sa paggawa ng dekalibreng production.
Pero sa Pinas naman ay magagaling ang mga production na kitang-kita rin ang husay sa pagbubuo ng series at movies. Dapat talaga nilang aabangan ang mga posibleng galaw ng Kim Pao fans sa mga proyektong gagawin nila sa loob at labas ng bansa. Hindi naman talaga makakapaghintay ang buong Kim Paolandia sa mga chikang serye ng sikat at in-demand artist ng ABS-CBN na sina Kim Chiu at Paolo Avellino. May mga netizen naman na excited sa paparating mga eksena ng The Alibi na todo na talaga ang effort ng dalawa. Kahapon nga ay nasaksihan si Kim Chiu sa It's Showtime kung saan napanood ng lahat ang bibo nito at magagandang kulitan sa ibang host. Nakita nga ng mga fans kung gaano kahusay mag-host ang Chinita Princess at aasahan pa ang mga susunod na mga exposure ni Kim Chiu sa mundo ng showbiz. Mas lumakas nga ang pangalan ni Kim at Paolo dahil sa online world ay laman sila ng balita. Sa kabilang banda naman ay trending ang paglalayas ng karakter ni Francine Diaz sa teleseryeng Sins of the Father na si Arisa. Sa nasabing eksena ay nag-decide nga itong lumayas sa bahay ng kuya niyang si Samuel na ginagampanan naman ni Gerald Anderson dahil sa nangyari sa anak nito na si King. Pero napansin ng mga netizen na very familiar daw ang eksena ni Francine sa trending scene noon ng karakter ni Dimples Romana sa teleseryeng Kaninang Ginto na si Daniela Mondragon. Parehas kasing pasabog at sosyal pa rin ang look at outfit na may daladalang luggage kahit naglayas si Francine at naglalakad sa kalye. Kung kay Daniela ay red dress at luggage, kay Arisa naman ay kulay black. Say pa ng netizen, nasa dugo talaga ni Francine ang pagiging Mondragon dahil ginampanan niya si Cassie Mondragon na half-sister si Daniela. Nakakatuwa nga ang komento ng netizens. Ayon pa nila, hindi talaga magpapatalo ang mga sosyal o di kaya'y kapag na homeless ang mga sosyal. Ang bongga nga raw ng eksenang iyon ni Francine sa bago niyang serye at pinag-usapan talaga sa online world. Dahil dito ay marami nga sa mga viewers ng nasabing serye ang aabang pa sa mga bagong episodes na tiyak ikakagulat ng lahat. May mga fans din si Francine na nagsabing thankful sila sa nakuwang kasikatan ng dalaga na hanggang ngayon ay gumawa pa rin ng pangalan sa mundo ng showbiz. Hindi na talaga mapipigilan ang kasikatan niya lalo pat gusto talaga siya ng mga viewers sa serye niya ngayon. May mga nagsabi naman na isa siya sa inabangan niya at excited na mapapanood pa ang mga susunod na eksena kay Francine. May nagsabi naman na iba talaga ang galing ni Francine sa mga palabas na ipinagkatiwala sa kanya ng network dahil makita talaga na nagmarka sa mga viewers. May netizen naman na nagsabing sana marami pang mga proyekto ang gagawin niya para mas makikita pa ang pagka-versatile actress ng dalaga. May nagsabi pa na marami sa mga fans ni Francine ang tila proud sa nakuwang spotlight sa ABS-CBN dahil puro bigating serye nga ang ibinigay ng network sa kanya. Pati rin si Seth ay nabigyan din ng magagandang exposure ng kapamilya na thankful naman ang kapamilya actor na ito. Aabangan pa natin mga kapresko kung ano nga ba ang susunod na tagpo sa sikat na serye ngayon, ang Sins of the Father. Marami namang mga fans na nagsabing maganda ang kanyang atake ni Arisa sa kanyang bagong serye sa ABS-CBN na Sins of the Father. Kayo, ano ang masabi nyo na marami sa mga fans ang excited kay Kim Chiu sa kanyang serye? I-comment na kung gusto mo ba siyang mapapanood sa Korean series at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.